Sulfon Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Sulfon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Sulfon Plus Herbal Capsule. Sulfon Plus. Mabibili sa mga butika. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online.